Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunan na Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Ito po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman, at si Steph po hahabol maya-maya. Okay, napapakinggan at napapanood niyo po ang Warm Heart sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa ating audio streaming at online radio gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, mas pinalawak at mas pinalakas ang nararating ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service dahil abot na rin po natin ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media. Napapakinggan po tayo sa shortwave radio. Actually, nag-update na, no? Kamakailan lang ang ating mga shortwave frequencies. Ang English program po ay mapapakinggan na sa 15.640 MHz, 17.750 MHz, 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po mapapakinggan na sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Yan, at sinasenyasan ako dito, nire-remind ako ni Sir Leo. Yes, napapakinggan din po tayo locally dito sa Manila sa pamamagitan ng ating sister station, The Capital 104.3 FM. Nako, shout out po sa mga followers ng 104.3 FM. Napapakinggan nyo na rin po ang Radyo Pilipinas World Service sa FM natin. Okay, so ayan, meron tayong pag-uusapan dito dahil nabalitaan natin noon, meron tayong na-monitor na isang news feature na nagsasabing ang stress daw po nakakaapekto sa pag-form ng ating brain function. Isa pong dalubhasa, eksperto ang nag-aral tungkol dito at live po natin kasama ang ating expert through Zoom, si Dr. Johnson Cota, isa pong 2025 Balik Scientist Awardee at postdoctoral researcher ng Molecular Neurobiology Group, University Medical Center sa Netherlands, no? Welcome po sa ating palatuntunang Warm Heart, Dr. Cota, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, good morning po. Good morning, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Now, Dr. Cota, curious po kami dito sa inyong naging study. Specifically po itong ating pag-aaral na nagsasabing ang stress ay may kinalaman po sa pag-develop or function ng ating brain. So, ang una po naming katanungan,
Meron po tayong expression no at tayong mga Pilipino, yung bahala na attitude na tinatawag nila at iniisip po natin madalas na ito po ay tanda ng katatagan. Pero sa inyo pong pag-aaral, ano po ba yung ginagawa ng matinding stress sa ating utak, Doc Cota? So, siguro yung mahalagang panimula natin, no, ay na paalala lang na yung pinag-aralan namin dito ay gumagamit ng mga daga, no? So, sinusubukan naming aralin yung mga pwede mangyari sa tao. Pero syempre, mahirap yung gawin na eksperimento, no? So, may mga conclusion tayong hindi pwedeng, o baka hindi sobrang angkop na ibatay sa mga tao. So, pero yung stress bali na pinag-uusapan natin, essentially isa siyang sistema ng katawan natin na nandyan para tayo makapag-adjust sa kahirapan o kung anong challenge yung nasa harapan natin, Mhm. no? At hindi naman sa lahat ng stress ay masama, no? So, tama Okay. nga, meron tayong attitude na bahala na, no? Mm-mm. At mahalaga rin sigurong pag-isipan na yung parehong karanasan ay hindi hindi laging nakaka-stress sa iba-ibang tao, no? So ibang Yes. tao parang okay lang sa kanila yung maraming ginagawa, para sa ibang tao nakaka-overwhelm, no? So Mm-mm. may iba-ibang grado yan na kailangan rin natin pag-isipan na hindi lang siya black and white na may stress bad o pag walang stress okay, no? Okay. Ayun, tama nga naman si Dr. Cota. Hindi naman po lahat ng ating experiences, may mga tao, kumbaga hindi siya standardized, no? Case-to-case basis siya. Hindi lahat ng tao ay nakaka-thrive kung maraming ginagawa. Yung iba naman, parang gusto nila yon, no? Marami silang ginagawa. I think meron po talaga mga taong ganoon. Now, Dr. Cota, kasama ko po ngayon dito ang aking co-host si Steph Vicente. Meron din po siyang katanungan sa. Hello po, Dr. Cota. Welcome po sa... Ayun, yung mic. Ayan. Good morning po, Dr. Cota. Morning Welcome po po. ulit sa Warm Heart. Dr. Cota, nabanggit niyo po na ang stress sa pagkabata ay nagiging architectural blueprint ng utak. Ano po bang ibig sabihin nito? So, sa madaling salita, ano, kaya tayo may stress system, no, ay para tayo ay maka-survive ng mga challenge, no. So, kung sa madaling salita, yung gagawin ng katawan natin ay magda-divert tayo ng mga resources, no, para kunyari, kung isipin natin may humahabol na predator, no, sa jungle, Mm-mm. syempre kahit na hindi sobrang mainam na paggamit ng resource yun, mas ipo-prioritize ang pagpapadala ng kunyari mga energy sources sa muscle natin para makatakbo tayo. Parang ganun yung Mm-mm. isipan natin, no? So, pag matagal yung stress na na-encuentro natin, yung nangyayari doon minsan, yung mga resources na kailangan ng katawan natin, hindi lang ng utak, ay napupunta sa ibang lugar. Okay. At so yung pinag-aaralan namin bale, yung essential na tanong ay ano nangyayari pag mas-stress yung mga kabataan, no? So Mm-mm. kasi syempre ibang usapan din na alam naman natin na habang lumalaki yung mga bata, maraming kailangang kumbaga architecture pinag-usapan, kunyari building sila, no? Pero maraming Mm-mm. kailangang ibuo ng mga daan, kumbaga, no, para sa katawan nila habang sila tumatanda, hindi lang sa ah, pag-andar ng utak nila, pero syempre sa kabuuan din ng katawan nila, no? So, yung pinaka gusto lang namin pag-aralan, kumbaga, no, is kung yung stress, yung pinaka ginagawa niya ay nagda-divert siya ng mga resources natin para mapataas yung chance na mag-survive tayo or malipasan natin yung mga kahirapan. Ano mangyayari kung nangyayari doon sa isang bata na kailangan din magbuo ng ibang klaseng connection, no? Na nawawala yung mga resources na baka kailangan nila sa paglaki nila. So yun yung sa madaling salita sinusubukan namin panag-aralan dati. Mhm. Mhm. Oo, kasi ano depende yung workings ng brain sa batay sa experiences din ng tao. Dr. Cota, ito naman po. Ano po ang epekto kapag nababawasan ang cellular powerhouses o mitochondria sa utak ng isang bata na nakaranas ng matinding stress at paano po ito makikita sa kanilang abilidad sa eskwelahan o pagkalaon ay sa kanilang trabaho? So, muli, no, iulit ko lang na yung mga pinag-aralan namin dito ay sa mga daga, no? So, mag-iingat po tayo sa pagsabi na, ito yung nangyayari sa mga kabataan na stress kasi mahirap talaga itong pag-aralan, no? Mm.
pero pag isipin natin yung mitochondria o kumbaga energy lang ng utak, no? So tulad ng sa ibang parte ng katawan natin, malaki yung energy demand, no, Mm-mm. ng utak natin. At kung siguro pag isip natin ng analogy, no, para siyang gasolina ng kotse, no. So alam naman Yes. ngayon medyo maraming problema sa resources natin ng gasolina, no. Pero Yes. kailangan yun sa pagpapaandar ng ekonomiya, na pamumuhay natin. At sa parehong salita, yung katawan natin kailangan din ng energy para Mm-mm. makapag function siya ng mabuti. At ganoon din sa utak, no. So yung nakita kasi namin sa mga daga, no, dati. So ito yung mga pinag-aral ko nung nagpi-PhD ako. Oo. Um, yung pag na-stress yung mga daga habang maliit pa sila, pag lumatanda sila, meron silang mga cognitive problems. Okay. At kahit na hindi siya eksaktong parehong comparison, no, nakikita rin natin to sa mga iba yung mga napag-aralan tayong mga tinatawag na cohort studies, no? So mga taong kunyari lumaki sila sa panahon ng giyera, Mm-mm. pag inaaral sila na pag mas matanda na sila, nakita rin natin na yung mga may karanasan ng ganitong, kunyari, abuse or kahirapan, ay minsan meron din silang ganitong cognitive or pag-iisip na problema. No? So, yung sinusubukan naming tingnan dun ay kung sa daga, pag-aaral natin, ano yung nagkakaiba. At yun nga, lumalabas mukhang yung energy sources ng brain, no, may konting diferensya. Na nagsasuggest sa atin na baka may ganito rin tayong pwede pagtuunan ng pansin sa mga taong may ganitong karanasan. Mm-mm. Mm. Nabanggit niyo na nga po, no, yung mga daga. Sa inyong laboratorio ay gumamit po kayo nitong tinatawag na mouse models. Paano niyo po ito naihahalin tulad sa sitwasyon ng mga overseas Filipino worker o OFW families kung saan ang mga ina ay napipilitang lumayo sa kanila pong mga anak? Napaka-interesanteng tanong nun. Yan, no? So syempre, ulit, ang hirap sabihin ko ano yung pagkakatulad, no? Pero yung pinagtuunan namin ng pansin nun, bale, ay kung ano yung nangyayari sa kalidad ng pag-alaga ng mga inang daga sa mga anak nila, no? At yung pinansin namin doon, no, is na yung, kumbaga, paano ba, ano to, na yung buong kabuuan ng oras kung gaano sila katagal na nandun sa mga nest nila, no? So kung yung total time na kasama nila yung mga anak nila, actually pareho lang sa mga hindi stressed na daga. Pero mukhang yung nagkakaiba sa pinag-aaralan namin ay mas madalas silang umaalis nga dun sa nest nila, no? So kumbaga, mas maiksi yung time na pinagsasamahan nila ng mga anak nila. Sa tingin ko mahirap tong ihalin tulad sa senaryo ng OFW kunyari, no? Kasi syempre sa laboratorio namin, yung ina lang naman talaga yung nagiging source ng support ng mga daga. Syempre sa totoong buhay, kumbaga, no, meron naman tayo ibang sources of support, baka may ibang mga, baka nandiyan yung ibang magulang, yung isang magulang, baka may mga kamag-anak na pwede mag-alaga, no, may ganito tayong mga ibang um, klaseng na maaaring magsuporta rin sa mga anak, no. So nahihirapan akong diretsong ikumpara yung dalawang sitwasyon sa totoo lang. Mm, okay. Alright. Pero it makes sense naman po. Although ginawa po ito sa yung mouse model, ginawa po yung experiment sa mga daga. Meron din tayo, for example, insight, no? Yung effect, kumbaga. Although mahirap nga po siyang kumbaga, i-compare talaga ng eksaktong-eksakto. Dr. Cota, ito naman po, since napapag-usapan natin yung mga challenges or yung, kumbaga, paghihirap na nararanasan, for example, yung poverty, ito po mga ganito, dapat po ba siyang i-consider bilang isang biological threat sa katalinuhan o sa mental health ng, for example, among us people or in the next generation po, Dr. Cota? So sa tingin ko napakahalagang ano yan, no, tanong yan, no. Ah, I think siguro yung kailangan lang din i-emphasize, no, ay syempre societal problem pa rin siya, no. So Mm-mm. yung pinapakita lang neto at syempre hindi lang naman kami yung nag-aaral neto, no, na ay na mayroong ang mga consequence yan na nakikita sa katawan, kumbaga, Mm-mm. no.
Siyempre, pag pinag-aaralan namin yung ganitong topic, hindi lang sa mahirap, lumalaki sa kahirapan, meron din mga malnourished, meron din mga lumalaki ah, sa kapaligiran na may giyera, kumbaga, no? May maraming mga iba-ibang dahilan kung bakit may ganitong karanasan yung mga kabataan. At lahat sila ay napaka-komplikado at mahirap din sabihin na biology lang lahat rin, no? So, Mm-mm. yun yung una-una. Pero syempre, yun nga, yung gusto nating maintindihan, syempre gusto nating walang ganitong nangyayari sa mga kabataan, lalo na sa Pilipinas. Pero kung nangyayari, at nangyayari nga, unfortunately, ano yung mga pwede nating intindihan at paano sila baka pwede silang tulungan, no? Mm, mm. Eto naman po, Dr. Cota, isa po kayong DOST, balik scientist. So, from your perspective po, gaano po kahalaga ang mga tulad ng inyong pag-aaral sa ah, na ang mga tulad ninyong nag-aral sa ibang bansa tulad nga po ng Netherlands ay bumalik dito para pag-aralan naman ang Pilipinas at mga Pilipino. Mm. So napakahalaga niyan, no? So syempre, so una-una, syempre malaking suporta yung binibigyan ng gobyerno ng DOST, no, specifically dun. So kailangan din silang acknowledge. Mahalaga yun kasi in some ways, tayong mga Pilipino lang pwedeng magsabi kung ano yung mga kailangan o mahalagang pag-aralan para sa konteksto ng Pilipinas, no? Syempre may mga kasakitan na pinag-aaralan kahit saan sa mundo at pwede tayong matuto mula sa mga pinag-aaralan nila, no? Pero kung may mga sitwasyon na mas sa Pilipinas, mas laganap, mas kailangan nating lutasin dyan sa Pilipinas. Syempre tayo yung kailangan maghanap ng solusyon. So, mahalaga yung marami na makahanap ng paraan, makauwi yung mga scientist or kahit hindi mo umuwi ng mga matagalan pero makaambag, makatulong. Mm-mm. At yun din yung inaasahan kong gawin, hopefully relatively soon, no? Yes, opo. Looking forward po kami sa inyo pang magiging mga study. Dr. Cota, ito naman po, paano po makatutulong ang inyong mga datos sa inyong mga pag-aaral sa paggawa naman ng mga batas o programa ng pamahalaan? Lalong-lalo na po itong sabi niyong societal problems. Syempre, yung attitude natin na bahala na, resilience yun na maituturing, pero minsan iniisip natin hindi po siya sasapat, no, para solusyonan lang stress ng bansa. So paano po Mm. makatutulong ang inyong study, yung tinatawag nilang policy or science-based na mga policies? Paano po ba natin yun Mm. mai-explain, Dr. Cota? So sa tingin ko syempre yung pinakamahalaga diyan, no, ay napapakita natin na meron ngang problema, no, na Mm-mm. kahit na meron tayong idea na bahala na o na kahit resilient ang mga Pilipino, na hindi porket may resilience tayo ay nalulutas lang ng problema, no. So Mm-mm. sa tingin ko yung unang posibilidad nito, yun nga, na ipakita na mahalaga pa rin to, kailangan pa rin hanapan ng solusyon. Mm-mm. Syempre kailangan to ng kooperasyon at pagtulong ng iba-ibang bahagi ng gobyerno, ng lipunan, no? So, hindi lang naman to sa liksik, no? Pero yung sana pwede rin nating magawin ay pwedeng palaganapin itong ganitong pagsasaliksik, ay makahanap tayo ng mga pwedeng solusyon na makakatulong, no? So, isang ehemplo na, kunyari, na ginagawa sa lab ko dati, no? Pero Mm-mm. also, kung sa iba-ibang lugar din, no? Ay yung pag-explore ng solusyon tulad ng supplementation sa diet, no? Okay. So syempre, ayokong magbigay ng specific recommendation kasi hindi rin po akong medically certified to do that, no? Pero Mm-mm. I think meron tayong mga in-explore na paano, kung meron, no? Meron ba tayo pwedeng, maybe it's exercise, maybe it's diet. And syempre, hindi naman sa lahat yung lulutas yung solution, no? Pero Yes. kung may mapakita natin with evidence, no, or with statistics na makakatulong to sa konting bahagi ng populasyon, baka pwede tayong makatulong sa pag-inform ng policies ng gobyerno natin para sa mga susunod na mga kabataan, no? Mm-mm. Opo, recommendation kung baga, Steph? Mm. Ito naman po, Dr. Cota, para sa mga nanay na hirap sa pagbalanse ng kanilang trabaho at pag-aalaga sa kanilang mga anak, meron po bang mga paraan para ma-rewire o maayos ang epekto ng stress sa utak ng kanilang mga anak? Medyo mahirap po na tanong yan, no? Siguro yung gusto ko lang rin pong sabihin sa tungkol dito, no? Ay na
actually pinagsimulan natin 'to 'no, hindi naman po lahat ng medyo stressful na scenario ay nakakadulot ng stressful na karanasan 'no. Mm-mm. At I think lalo na sa Pilipinas alam din natin na hindi naman lahat ng, lumalaki kunyari sa kahirapan o na may pinagdaanan mahirap ay meron namang mga hindi naman porket may ganitong karanasan tayo ay sigurado ng may problema na paglaki ng mga kabataan 'no. So, maraming maraming, realidad kung bakit kunyari kailangan magtrabaho ng mga magulang na di sila gano'n so, ayoko rin naman sabihin na kasalanan 'to o na kailangan nilang ma-guilty 'no. So, I think in some ways nakita rin naman natin kaya ito rin yung idea nga ng bahala na ng resilience 'no, na meron namang kahit na hindi nalulutas yung solusyon, yung mga nalulutas yung mga problema 'no, meron namang mga paraan na, masaya pa rin yung paglalaki ng mga kabataan kunyari 'no, na nafi-feel pa rin nila na minamahal sila, na sinusuportahan sila. Siyempre hindi naman sinasabi na yun lang ay sapat na, pero sa karamihan ng feeling ko meron ding impluwensiya yun 'no. So, yung gusto lang po natin i-highlight ay meron ding isang problema maliban dun sa pagiging positive natin 'no, na kailangan so hopefully kaya nating mapag-isipan ng solusyon as a society, no, tulong ng gobyerno. Ah, so hindi naman po siya na parang porket wala kayo sa tabi ng anak niyo araw-araw ay problema rin 'yun, no? Kasi Mhm. meron mga natutunan at may lumalaki rin naman sila, may natutunan din sila sa gano'ng karanasan rin. Mm. Mm. And also yung sabi ni Dr. Cota na kahit wala po yung nanay, ay meron din naman pong ibang source ng support, no? So, maraming kailangan ding i-consider. Okay, no ko, Dr. Cota, thank you po sa inyong mga insight at pagbabahagi nitong inyong pag-aaral. Siguro, hingiin na lang po namin ang inyong final message para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Mm. Ay, salamat po. So, gusto ko lang yun nga, siguro yung maganda lang sabihin sa huli ay na, ito ay isang problema na hindi bago 'no. So, alam naman natin at ibig sabihin hindi rin naman na wala tayong idea kung paano 'tong lutasin 'no. So, kung puwede lang ay yun nga mabigyan 'to ng pansin at lalong, hanap natin ng solusyon, para sa mga susunod na kabataan. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Jansen Cota, ang ating 2025 Balik Scientist Awardee at kanyang ibinahagi sa atin ang kanyang pag-aaral tungkol po sa kung paano ang stress ay nag-shape ng brain function gamit ang kanilang mouse model dito sa study na ito. Thank you po and mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Ayan po. So, yan ang ating ibinahagi ngayong araw dito sa ating panayam dito sa Warm Heart. Antabayanan nyo naman po ang ating pagbabalik dito po sa ikalawang bahagi naman dahil Easter Sunday, Steph, no? Meron tayong muling ibabahagi tungkol naman po sa kung paano ang pagdarasal ng Santo Rosario ay nakatutulong naman po sa mental health o kalusugang pangkaisipan o yung sinasabi ni Steph na lusog isip, no? Itong ating mga prayers, no? Lalo na po sa ating mga Catholic na yun nga nag-commemorate po nitong Holy Week. Sa pagbabalik po yan, manatili po kayo nakatutok dito sa ating Warm Heart. Magpapaalala muna ang himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Alagaan ang isipan. Pagaanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalaman.
Okay, nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po sa audio streaming o online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Ulitin ko lang po itong ating mga bagong shortwave frequencies kasi syempre napapakinggan na rin po tayo sa shortwave radio. Ang English program po napapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po napapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ngayong araw din po ay nakahook up tayo sa ating sister station, The Capital FM sa 104.3. Yan, sa ating FM radio. Okay, Steph, sige, i-share mo na sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang ating replay. Yes, dahil very kumbaga ay nakaka-relate tayong lahat dahil alam naman natin na Easter Sunday ngayon, kumbaga ito na yung pagtatapos ng Holy Week. So, minarapat po namin na magbahagi ng isang makabuluhang feature po, no? Na una naming inere no, last year. Pero gusto naming ibahagi sa inyo ulit dahil mahalaga na bukod sa ating mental health ay ating nabibigyang pansin ang ating spiritual health. Kasi nag-go yan hand in hand, no, with our emotional health and also our physical health. No? So, eto na ang ating maikling feature para sa araw na ito na may pamagat na payapang isip sa banal na Santo Rosario. Atin na pong pakinggan ang kabuuan nito. Mayroong bagong inilathalang international study kung saan napag-alamang ang pagdarasal ng Catholic Rosary o banal na Santo Rosario para sa mga mananampalatayang Katoliko ay naghatid ng benepisyo sa kalusugang pangkaisipan. Tampok ang pag-aaral na ito sa Journal of Religion and Health at sinaliksik ng lead researcher na si Father Luis Oviedo ng Pontifical University Antonianum sa Roma. Sa survey ng 361 practicing Catholics sa mga bansang Italy, Poland at Spain, ilang mga respondent ang nagsabing regular silang nagdarasal ng banal na Santo Rosario. Ayon sa mga kalahok sa pag-aaral, nakakuha sila sa pagdarasal ng banal na Santo Rosario ng mas mabuting emotional well-being, dagdag na kakayahan sa pagmamalasakit at pakikiramay o empathy at mas mababang spiritual anxiety. Ayan, so napakaraming benefits po pala sa mental wellness ng isang tao nito pong pagdarasal ng banal na Santo Rosario. Pero ano nga ba ang kasaysayan ng pagdarasal ng banal na Santo Rosario at paano ba ito nakarating sa mga mananampalatayang Pilipino? Narito ang pagbabahagi ng kasaysayan ng mananalaysay o historiador na si Sir Danilo Lumabas. Way back Middle Ages or the medieval period, nagsimula ng gumamit ng mga beads ang mga sinaunang Katoliko noon, ang mga monks at mga laiko noon, pero hindi pa nila ito tinatawag ng mga na rosary or the rosarium itself. They usually call this as paternoster, from the paternoster, the Latin word for our Father. Ngayon, yung rosary na alam na natin ngayon, na ginagamit natin ngayon, probably evolved between 12th to 15th century. So, in this, nung paggamit ngayon ng mga psalms o ng iba't ibang mga prayers, eventually, nagsettle ngayon sila sa paggamit ng Our Fathers and Hail Marys or the Ave Marias na dinadasal kasabay ng paggamit nga nitong mga rosary, nitong mga beads na ito. Sa paglipas ng panahon, nakilala na ngayon to bilang rosary or the rosarium, or we call it as the Rose Garden. Ngayon, mas lalo itong lumakas because of two particular instances. First, ay dahil sa mga naging works ni Saint Dominic.
de Santo Domingo de Guzman, the founder ng Order of the Preachers o ng mga Dominicans. Kasi, sa pamagitan kasi ni Saint Dominic at ng mga Dominicans ay naipalaganap ng husto ang pagdedebosyon pamimintuho sa Banal na Rosaryo. Mas lalo tong lumaganap noong naganap yung tinatawag na Battle of Lepanto. Crucial tong medyo makwento ko lang saglit yung tungkol doon sa naganap na Battle of Lepanto kasi ah, sa kasaysayan ng daigdig noon, noong nagsimula ng mapasailalim sa kontrol ng mga Turkong Muslim ang Constantinople o yung sa Turkey ngayon, way back 1453, nanganganib na noon na mapasakamay ng mga Muslim ang malaking bahagi ng Europe sa kanilang kontrol. Kaya nung nakuha nila ang Constantinople at ang malaking bahagi ng Turkey, medyo nanganib ang Greece, nanganib ang mga Balkans, nanganib ang Eastern Europe noon mapunta sa kamay ng mga Muslim. Kaya noong taong 1571, nanawagan noon si Pope Pius V na magkaroon ng pagbuo ng isang malaking hukbo upang pangunahan na mapigilan ang pag-advance ng mga Muslim noon papunta sa Europe. Ngayon, nung nagaganap na ngayon tong labanan na ito sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano, nanawagan noon si Pope Pius V sa lahat ng mga mananampalataya sa Europe na magdasal ng Banal na Rosaryo at manalangin sa Mahal na Birhen na maging matagumpay ang labanan na ito at masagip ang Europe mula sa pananalakay nito. So eventually, as we all know, nagtagumpay ang hukbo ng mga Kristiyano noon, and it happened on October 7, 1571. From 16th to 20th century ay dito na ngayon mahuhubog at mabubuo yung rosaryo na alam natin na may 15 mysteries, na mayroong 10 Hail Marys in every decades, and dinadasal iba't ibang mga mysteries in every decades. Ngayon, mas lalong ma-highlight at mas lalong lalaganap ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo noong 1917, noong nagpakita ang Mahal na Birheng Maria sa 3 bata sa Fatima, Portugal. Ngayon, noong 2002, noong taon nung dineclare ni Pope John Paul II doon, ngayon ay Saint John Paul II, ang taong 2022 bilang taon ng Banal na Rosaryo, ipinakilala niya sa pamagitan ng kanyang encyclical na Rosarium Virginis Mariae ang luminous mysteries o mga misteryo ng liwanag na maaari nating maisama sa pagdarasal o paggamit sa pag-meditate ng Banal na Rosaryo. It was Dominicans o mga Dominican priest, the OP, ang siya naging responsable sa pagpapalaganap ng debosyon noon sa Banal na Rosaryo mula na dumating sila dito sa bansa natin way back 1587. Dahil sila yung primary promoters ng Banal na Rosaryo, nung nakarating sila dito sa Pilipinas, nagkaroon sila ng mga iba't ibang mga mission stations. May mga iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas na napasailalim sa kanilang pangangalaga. So naging malaking tulong ang mga bagay na ito. Una yung ginawang efforts ng mga Dominicans, and eventually sa kasalukuyang panahon ngayong 20th century, ang mga tinatawag nating mga Black Rosary movements. Actually, marami pang ibang mga samahan na nabuo ng layunin ay may palaganap din ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo. Mayroong sariling kwento ang mga Pilipino kung paanong ginamit ang Santo Rosario bilang instrumento sa pagwawagi sa kanilang mga laban. Noong People Power 1, mga madre hawak ang kanilang mga Santo Rosario habang nagdarasal ang humarap sa mga sundalo at tangke upang mapagwagian ang diktatorya. At nakaukit ito sa ating kasaysayan. At syempre, higit sa salaysay ng nakaraan, ay hinggil sa pagdarasal ng Santo Rosario, makamit yung kapayapaan sa lipunan, ay ang papel nito sa kasalukuyan sa pagkamit ng kapayapaan naman sa isipan.
Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Director at Catholic Media Network President at CEO, Father Francis Lucas, hindi na lamang digmaan, korupsyon, kagutuman at pagkasira ng kalikasan ang sakit ng mundo. Nariyan ang depresyon, kalungkutan at social isolation. So yun nga ang nakikita natin sa panahon ngayon, halimbawa, hindi lang ito na. Ang batay rin sa research is the world disease, social disease. Ano yun? Nung binabasa ko ngayon, tsaka nire-research ko, nagtatanong ako, ay tama. More than 30% of the total population of the world is infected by this disease. 50% plus ang Brazil, ang US, at iba-iba pang bansa. Hindi ko memorized eh. So, ang Philippines, wala ako makita kasi may nagsabi, ay nako father naman, nagtaka ka pa. Ang mga survey naman sa Pilipinas, ang mga research sa Pilipinas, hindi totoo yan. Palpak yan. Kaya siyempre, siguro walang naglalagay sa international press. But anyway, mabalik ako doon. Ano yung disease, social disease? Loneliness. Hindi lang matatanda yan gaya nung araw, ha? Ang dami sa teenager ngayon, lonely. Pag nalo-lonely, hanap ng jowa. Pag iniwan ng jowa, another jowa, di lalo na lonely. Palit ng palit ng palit. Ano gagawin natin dyan? Hihinto ka na naman. Tapos nalo-lonely ka na naman, maghahanap ka na naman. So, sabi ko, naging parang plague eh. Imagine 50% of the total population of the US of A. Kaya ang ginawa ng Director General nila ng Health, naglagay ng special group para harapin lang yung problemang yan. Brazil, ganun din, 50% rin. Ang laki-laki ng Brazil, di ba? The biggest in Latin America, south of the US of A. Kaya nga, napakahalaga talaga dito, nung panahon ng pananahimik, hindi lang yung magme-meditate ka, tatahimik ka lang, hindi. I'll give an example. Okay? So, halimbawa, ikaw ay lumubog sa kumunoy. You know what kumunoy is? Kumunoy. Yung parang lupa, pero magsisink ka. Yung sinkhole. Pero yung dahan-dahan yun, hindi kayo ng sinkhole na malalaki, sinkhole na malalaki. I just forgot the term in English, pero sa atin, kumunoy. Ganun ang loneliness, ganun ang depression. You cannot do it alone. Kahit mag-isip, mag-meditate ka na mag-meditate, okay yun. Kasi hindi agad masisira ka. Kasi tumahimik ka na, nag-reflect ka. But that is not enough. Because the more you move, the deeper you go. So what do you need? You need somebody with a stick on a stable ground so that that person can lift you. Yun ang sikreto. Pag yung meditation, alimbawa yung rosary, o kaya habang nag-meditate ka, nagpe-pray ka rin sa Diyos. Because you get a connectivity. Parang buhay na naman yung wifi mo, yung connection mo sa Diyos. Kasi pag walang connection, hindi mo makita. The more you move, the more you sink. So you need somebody on a stable ground to lift you up. And that's the start of you being healed. Slowly. Kasi meron kang connectivity to somebody more powerful, more loving, more pure than yourself. And then, makikita mo na ang mga pangyayari mo sa buhay. Ano ba ang mayroon sa pagdarasal ng banal na Santo Rosario kung kaya't sinasabi sa pag-aaral na mayroon itong benepisyo sa kalusugang pangkaisipan? Ito naman ang paliwanag ng psychologist na si Dr. Camille Garcia. Siguro para sabihin natin, una-una siyempre pag sinabi mo ang pagdarasal, malaking factor 'yon para makatulong sa isang tao na nakakaranas ng anxiety or depression, yung mga ganong klaseng mental health issues. What more kung sasabihin mo na ikaw ay gumagamit ng Holy Rosary or Santo Rosario sa pagdarasal.
Kasi may mga, even yung mga sabihin natin na hindi Catholics, merong certain mantra na pag inuulit mo ng paulit-ulit ang mga salita or yung mga pagdadasal na ganyan, nagiging epektibo siya para ikaw ay kumalma o kaya naman bigyan ng pagkakataon na yung mawala yung feeling na hindi ka nag-iisa. Yung gano'n. So, kung tayo, ang Santo Rosario, merong, di ba, for every mystery, di ba, 10 ng 10 yun. So, 50 times mong sasabihin na nag-Hail Mary ka. Alam nyo, even sa mga mantra, they say it 108 times. Yun yung traditional 108 times sa kanila. Pero mga short mantras yun. Pero ito, dahil 50, siguro pag in-equivalent mo, ganun din. And ang habang tumatagal, dahil kasi paulit-ulit mo siyang dinadasal, ang punto niya is pababain yung stress level mo. Pangalawa, para kumalma ka. And then third is yung sabihin na natin kung sobra yung cortisol level mo, bababa siya kasi ang iniisip mo, focus ka sa pagdadasal. And definitely, sinasabi nga nila sa meditation, pag sa ganyang bagay, kinakailangan mo to focus at least 10 to 20 minutes. Pag nagdadasal ka ng Santo Rosario, pinaka-minimum 12 to 15 minutes yan. So more or less, alam mo na pag after ng 15 minutes, kalmado ka. Merong yung, kasi habang nagsasalita ka, whether yung nasa isip mo lang or parang habang dinadasal mo ng verbally, there's a tendency na yun lang ang focus mo. So malaking factor talaga na nakakatulong siya sa ating mental health. Samantala, ayon naman kay Catholic Bishops Conference of the Philippines Director at Catholic Media Network President at CEO Father Francis Lucas, mayroon pong mga salik ang banal na Santo Rosario na siyang nakapagbibigay ng benepisyo sa mental health. Yun ay research, no? So, ang mga researches, hindi naman iniimbento yan. Yan ay talagang pinag-aaralan. At may mga sample sila, no? Kinukuha, in-interview, at tapos ay ninanamnam nila ang kahulugan. Kung sinabi nila yun, definitely, I will endorse it as true. Bakit? Kasi nga, madalas kong sabihin, pag ikaw ay tunay nagro-rosaryo, hindi ka nagdadasal na binibilisan mo, halimbawa, Our Father who art in heaven, ano na ba, tapos iba-iba iniisip mo. Kaya napipilitan kang mag-isip at mag-meditate dahil sa pagkatapos mong 5 times yun, dasalin yung mga Hail Mary and Our Father and Glory be, meron ka mga mysteries. Yung mysteries, minimeditate mo yon, iniisip mo yon as if you were in the place when it happened. Kaya dalawang bagay yung mahalaga sa rosaryo, yung as rosary, yung una ay yung mga prayers. Ano ba yung prayers? Our Father. It is the prayer that Jesus Christ taught us how to pray. Kaya iba't iba yung bahagi ng Our Father. So pangalawa, yung Hail Mary ay patungkol sa kanyang ina. At alam naman nating lahat ng mga nanay occupies a special place in the heart of humans, lalo na sa kanyang anak. So yun ang pangalawa, no, yung prayers. Ando din yung pagpupuri sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Pero yung pangalawang mahalaga din dyan sa rosary, the mysteries are the words of God. Kaya lang nilalagyan mo ng narrative yun. Lahat ng yugto ng buhay ni Kristo ay ginawang mysteries of the rosary. So yun nakita kong katotohanan nung sinabi sa survey, because you are forced to be quiet, you're forced to reflect, you have an opportunity, meron kang pagkakataon na makaniig mo ang Diyos at ang ating mahal na ina. At meron din nga yung mga mysteries na ito yung mga pagbasa, ito yung salita ng Diyos
na maaring makapukaw sa ating damdamin. So yung dalawang yon ang nakikita kong sagot dyan sa nagawang survey. Meron ngang lumapit sa akin na gusto mag-suicide. Alam mo, pag may lumapit sa'yo gusto mag-suicide, may pag-asa yun. Kasi pag nag-suicide nila, hindi lumapit sa'yo, tapos na boxing. So, alam mo, ang ina-advise ko lang palagi, yung deep prayer. Kag-guide ko kayo, I'll pray for you. O pagkatapos niya mag-iiyak, nakakahinga na yon. Minsan chat mo. Kaya lang pag nakipag-chat sa'yo, mag-ingat ka rin kasi very, very demanding yung mga batang yan. Halimbawa, ang daming tinatanong, may inis ka na rin after 2 days. Tapos at the end sasabihin, Father, thank you very much. At least you are willing to listen to my foolishness. I know that you know all the answers. Pero nagtitiis ka para pakinggan ako, no? And for me, that is wonderful. See that? Kasi nga, pag hindi sila na-form, lalo sa prayer, sa silencing, at pakita mo yung you really, truly care for them, na mangyari. Lalala yan, mahirap nang i-pick up. Pag lumala ang isang trauma na isang bata, ang hirap i-pick up niyan. Kasi halimbawa, may trauma na, dadalhin mo sa psychologist, hindi magsasalita yan. There's nothing wrong with me. Ano gagawin mo kung magulang ka? Magwawala doon, hindi susunod sa'yo. Ganyan. Ano dadalhin mo? Papakulong mo? Hindi mo ni kaya pakulong. See? Kaya nga maganda yung tanong mo, how do we bring them into prayer? We have to form the youth as a habit to pray. Wala kasing may iwan sa kanila kundi prayer at saka yung kanilang faith. Saan ka hawak? Sa sitwasyon? Maggagawa ka ng mga pamamaraan? Oy, nako. Lalo magkakawasak ka sa buhay mo. So that's how I see it. And Rosary is very miraculous. Ang dami ng example niyan in history. And it has changed history itself. Kapangyarihan ng pagdarasal ng banal na Santo Rosario ay pinalalakas ng pagkakaisa. Kung sa social na aspekto ay kailangan natin ng suporta ng ibang tao, sa espiritualidad din kailangan natin ang sandigan sa pananampalataya. Isa sa malinaw na paglalarawan nito ang healing prayers sa pamagitan ng mga prayer warrior. May mga grupo na hindi ko ba inutusan na halimbawa may big event. Ang ginagawa nila, nag-grupo-grupo sila and every day they pray the rosary as a group para daw sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa mga intention nila, di ba? Pero ang pinakagusto ko, yung sinasabi nilang napapalapit ako sa Diyos. Hindi sa pagdadasal dahil sa kahit sa patalim kumakapit. Mali yun kasi masusugatan ka pag humawak ka sa patalim. Hindi. Hindi patalim yung rosaryo. Patalim yun sa demonyo. Pero hindi sa atin. Yun nga, ang pagdadasal ng rosaryo ay hindi lang para sa paghiling, kung hindi para rin sa sarili mo. Saan ka ba lalapit kung di sa Diyos? Kasi nga, ang stress ngayon ay lahat tayo tinatamaan eh. Dahil ang daigdig ngayon masyadong masalimuot. Sabi ko nga, mayroong poly-crisis ang daigdig. Ang krisis ngayon, hindi na iisa gera, climate change, hindi. Nagkasama-sama. It's like weaving all the tragedies into one. Ang hirap mong basta harapin. Kaya nga, saan ka pupunta? Kapag wala ka ng masusulingan, God is still there. Helping you, loving you. Kaya yung minsan tayo, pag natutuliro na utak, ay tayo nagdadasal. Pag tayo in dire straits, nagdadasal. Yun lang ang pagdadasal ay para matuto tayong maging dakila. Hindi lang dasal para humiling. Ang hinihingi natin sa Diyos ay healing.
Hindi hiling ng hiling. Mabihira naman. Baka mapikon na yung Diyos, sabi ko, hoy, ano kaya hiling ka ng hiling? Hindi ka nahihiling kasi hiling ka ng hiling. At katulad po ng sinasabi ni Father Francis Lucas, madalas ginagawa nating batayan ng bisa ng pagdarasal ang maganda o positibong kasagutan sa ating mga dasal. Ngunit maituturing ding himala ng dasal ang pagbabago ng pagkatao, ang pagpapakadakila at pagpapalakas sa pananampalataya. Naniniwala din dito ang psychologist na si Dr. Camille Garcia. I have been an advocate of Saint Dimpna. And si Saint Dimpna, napakalimitado ng mga taong nakakakilala kay Saint Dimpna bilang patron saint against depression and nervous breakdown. So, pag yung sinasabi nila, ay, meron po palang ganun. Parang ang sa akin, bakit hindi nyo kasi subukan? Ang hirap para encourage yung iba. Pero ang sinasabi ko, unang-una, kukonti na nakakilala kay Saint Dimpna. Pangalawa, pag sinabi mong malay mo, no? Dahil kasi walang nagdadasal kay Saint Dimpna doon sa lugar nyo. Biglang may nadinig na dyan sa street nyo, may nagdasal kay Saint Dimpna, bigla kayong pakikinggan. So parang, ayaw nyo ba no, na nakakaranas kayo na merong nakikinig sa inyong mga dasal? Sa akin palagi, sinasabi ko, when you say na pag nagdadasal ka, huwag mong sasabihin sinasagot ka. Remember, when you pray, and then akala nyo hindi kayo, yung parang napabayaan kayo, hindi. It is an opportunity for you na binigay ng Diyos para mas maging matatag ka. Ang nakikita natin sa pagdadasal, yung resilience. And when you become resilient, naku, lahat yung mga mental health issues na yan na naiisip mo or na bumabagabag sa'yo, makakalimutan mo. Kasi ang iniisip mo, matatag ako, may kakayahan na ako para maging maayos yung buhay ko, lalo na kung marami akong struggles. Alam niyo yung mga pasyente namin, hindi na nga lang siya depressed, pero may mga schizophrenia yan. So talagang yun yung ultimate na mga mental health na disorder. Pag may pinaniniwalaan ka, unang-una kasi, if you believe in a being like si God, si Jesus Christ, kung may paniniwala kang ganon, lumalakas or na-strengthen yung faith mo eh. And sometimes, yung belief na yun, nakakatulong yun dahil kasi unang-una, ano ba yung pinagdadasal mo? Bakit mo gustong magpatiwakal? Kung yun ay mag-lesen ng stress mo or mabibigyan ka ng pagkakataon na lumakas ang loob mo para sabihin mo sa pamilya mo kung ano yung nangyayaring hindi maganda sa'yo, well and good. Dahil kasi ibig sabihin, dininig ng Diyos kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi alam mo, dito sa atin sa Pilipinas, ang daming mga tao na nakakaranas ng depression pero ayaw na lang ipagsabi mismo sa pamilya nila dahil akala nila magiging burden sila. Pero kung sabi ko nga, bakit hindi mo idaan sa panalangin na lakasan ng loob mo para sabihin mo sa pamilya mo na ganito na nangyayari sa'yo, pagod ka na, sana may tutulong sa'yo. Yung words of encouragement coming from your family, friends, or relatives, malaking factor yun to save you. Dahil kasi, pero sinong tumulong sa'yo para magkaroon ng courage? Yung pagdadasal mo, yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa Diyos. So malaking factor yun. Siguro kasi Bea, no, malaking factor din sa amin dahil kasi sometimes it's so difficult for us to really know and assess what is happening, is it really insanity or possession. Kaya talagang sa amin malaking factor na nagdadasal kami dahil parang sinabi mo na ang dami ng gamot na iniinom nitong taong ito, bakit hindi tumatalab? So probably he needs prayer. Kasi itong prayer na to, yun yung makakatulong para malaman natin, dun siya magkakaroon ng healing. If you know about Reiki and Reiki ba at saka pranic healing, it entails prayers eh. And the power of the mind na together with your prayer helps a lot in terms of healing. Siguro ako, magiging testimonya ako na ang pagdadasal talagang sobrang laking factor para makatulong. Because I just give you a testimony na almost a year ago, my husband, talagang feeling ko magiging widow na ako after a week. Alam mo yun? Dahil kasi meron siyang brain abscess and then sabing gano'n na possibility for death, malaking factor talaga yon. Tapos sabi, syempre, napaka-limited yung funds namin. Pwede lang daw, sabi niya, meron daw nagsusurvive kung gamot lang.
So I ask my prayer warriors, I ask even hindi pa nagiging bishop si Bishop Elias ng Diocese of Cubao, may mga talagang nag-prayer brigade sila. All of a sudden, ultimo mismo sinabi ng doktor, hindi namin akalain na gagaling ang asawa mo. So, para sa akin, oo, may gamot, pero napakalaki ng sabihin natin ng factor pagdating sa pananampalataya. And this only, isa lang ito sa mga miracles na talagang kung bakit ako, ganun na lang ka-strengthen yung faith ko kay God. Although, kuminsan umiiyak ako dahil kasi sasabihin ko, parang nanghihina yata ako ng pananampalataya ko, pero I pray. And once I prayed, parang lahat kumakalma. So malaking factor talaga na sinasabi natin in the process of healing, manampalataya ka, manalangin ka. It's not just a simple prayer, manalangin ka. Bagamat mayroong mga patotoo sa bisa ng pagdarasal ng Santo Rosario sa pagkamit ng katatagan sa pagharap sa mga problema sa buhay, lalo na sa mga Katolikong Pinoy, hindi maikakailang kumukonti na rin ang mga marunong magdasal nito, lalo na sa mga kabataan. Paano nga ba natin mapapalakas at mapapalaganap yung pagdarasal ng banal na Santo Rosario sa mga Katolikong Pinoy, lalo na po sa mga kabataan? Ang pag-form ng mga kabataan ay dapat nagsisimula sa mga magulang. Kaya lang sa panahon natin ngayon parang napakahirap kasi because of the economy, dalawa na ang nagtatrabaho, naiiwan yung mga bata. Ang sasabihin ng mga magulang, kailan magtrabaho kami? Anong papakain ko sa mga yan? Anong babayaran ko sa tuition? Anong ganito? Pa nagkasakit? Lahat yan. Savings, yan. Oh. So, hindi na mismo sila na-form. Kaya nangyayari, nade-deform. At yung kanilang teachers ay yung kanilang barkada na mga deform na. Isa yon. Pangalawa, in my experience, praying has to be a habit, like anything else. Mananatiling mahalagang bahagi ng buhay ng mga Katolikong Pinoy ang pagdadasal ng banal na Santo Rosario. Dahil sa gitna ng magulong mundo, marami ang naghahanap ng hinahon. Tandaan na ang paghinto ay hindi ang wagas o ang wakas, bagkus ay pahinga. Sa paghinga, tayo ay nakakahanap ng katatagan upang magpatuloy. At sa dasal, katulad po ng mga nabanggit natin kanina, tayo'y taimtim na nagpapalakas ng pananampalataya. At sa pananampalataya, tayo'y humuhugot ng kahulugan at dahilan para mabuhay. Para sa espesyal na episode ng Warm Heart, handog ng Radyo Pilipinas World Service, ito ang Payapang Isip sa Banal na Santo Rosario. Okay, so yan po ang espesyal na replay ng ating content for Warm Heart na Payapang Isip sa Banal na Santo Rosario, kung paano po ang ating mga prayers, especially praying the Holy Rosary, nakakatulong para tayo mag-meditate and as an effect ay nakakatulong ng mabuti sa ating mental health. Okay, so wala na tayong oras. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa technical side, sa ating Wirecast kay Justin Osias at syempre po sa ating co-producer na siya rin pong master control technician si Sir Leo Magpayo. Antabayanan niyo po at 3 p.m. ang kanyang diskarteng wais. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan, pag
sa panahon